Sa progresibong kilusan, madalas nilang binibigyan diin ang pagpaparaya. Pero ang mga pinakahumihingi nito ang nauuwi sa pagiging pinaka hindi mapagparaya sa mga hindi kapareho nila. Nakita ko kung paano sumisingit ang mga kilusang Islamist sa larangan ng karapatang sibil, katarungang panlipunan at karapatang pantao. Kung laban ka lang sa nasyonalismong kilusan ng mga Hudyo at hindi ka naman laban sa ibang nasyonalismong kilusan, hulaan mo, mahal, ikaw ay laban sa mga Hudyo. Kasama ko dito sa studio si Yuval David, nakahanga-hanga sa napakaraming paraan. Siya ay isang mamamahayag, filmmaker at aktor na nagwagi ng Emmy Award. Nagbibigay siya ng payo sa maraming non-profit na organisasyon. Isa rin siyang aktivista, Israeli-American at isa siyang masugid na tagapagtaguyod at aktivista para sa LGBTQ na komunidad. Yuval, maligayang pagdating! Una sa lahat, ang makaupo dito sa studio kasama ka, kapatid kong pinili, ay parang biyaya. Parang biyaya ito dahil hinahangaan ko ang paraan ng pakikipag-usap mo na laging malinaw. Kahit na nagkakape lang tayo o umiinom ng alak o nandito sa studio. Nararanasan ko yon. Sana mas marami pang magsalita ng kasing linaw mo. Salamat, Yuval. Yvonne, dahil isa kang kahangahangang broadcaster, media person, mamamahayag, nagsasalita ka rin ng may parehong linaw. At nagsasalita ka sa mga grupo na parang itinakwil ka nitong mga nakaraang taon, tama ba? Hindi lang naman itong mga nakaraang taon, ako itinakwil o hindi tinanggap ng mga kilusan na, kunwari, ay tungkol sa pagtanggap at pagpaparaya. Sa tingin ko, lalo na sa mga progresibong kilusan, makikita natin na inangkin nila ang buong LGBT na kilusan. Pinag-uusapan nila ang pagtitiis, pero yung mga pinaka-naghahangad ng pagpaparaya ay sila ring nagiging pinaka-hindi mapagparaya sa kahit sinong hindi kapareho nila. At ako ay isang aktivista para sa demokrasya, higit sa lahat. Nagpapasalamat ako na mamamayan ako ng dalawang demokrasya, Estados Unidos at Israel, kung saan may kakayahan akong magreklamo at maglabas ng hinaing, magprotesta at subukang baguhin at pagandahin ang mga pamahalaang kinabibilangan ko upang makilahok. Tungkulin ko bilang mamamayan na gawin ito. Ngunit nakakasalamuha ako ng mga tao na ayaw makarinig ng mga puna, na ayaw makarinig ng kahit sino na gumagawa ng kahit ano maliban sa pagsunod lang sa linya ng partido. At yan ay hindi demokratiko. Yvonne, kailan mo naramdaman ang pagbabago dahil isa kang tagapagtaguyod sa pangkalahatang LGBTQ at demokratikong mga espasyo? Nang mahigit 20 taon. 20 taon na, kailan pa ito nagsimula? Naalala mo ba kung kailan mo naisip yon? Houston, may problema tayo. Kailan yon? Balikan kami. Well, yung mga sandali na nagsimula akong makita ang problema sa loob ng Democratic Party, sa mga progresibong kilusan at sa mga makakaliwang liberal na kilusan, ay nung nagsimula akong makita na isinasama na nila ang mga tao na ang ideolohiya ay laban sa demokrasya, laban sa inklusibidad. At talaga namang kung magiging particular ako, ito yung mga Islamistang kilusan na nagsimulang pumasok sa mga espasyo ng social justice. Sa mga espasyo ng social justice. Ang paggamit ng salitang Islamophobia at ikinokonekta ito tuwing may nagsasalita tungkol sa antisemitismo o tuwing may nagsasalita tungkol sa homophobia. Noong 2016, narinig ko ang isang slogan mula sa mga mahilig gumawa nito. Ang karapatan ng queer ay karapatan ng Palestino at ang karapatan ng Palestino ay karapatan ng queer. At lahat ng mga taong ito ay naisip, wow, ang ganda pakinggan yan dahil kinuha nila ang talumpati ni Hillary Clinton. Ang mga karapatan ng kababaihan ay mga karapatang pantao at ang mga karapatang pantao ay mga karapatan ng kababaihan. At ginawa nila itong isang bagay na madaling matandaan at maintindihan ng mga tao. Sasabihin ko, hindi yon tama. Pasensya na, hindi yon tama. Sabi ng iba, parang Islamophobic ka. Sabi ko, hindi ako Islamophobic. Wala akong phobia o hindi makatwirang takot sa Islam. Pero may takot ako sa mga Islamist at jihadist. May takot ako sa mga ekstremista. At ang homophobia ay ibang-iba sa Islamophobia. Ang hindi pagkagusto ng mga tao sa mga homosekswal ay ibang-iba sa hindi pagkagusto ng mga tao sa mga jihadist na gustong pumatay sa kanila. Tama. At may mga kefiye na nagsimulang lumitaw sa buong kilusang LGBT. At nakikikita ko ang mga tao na naglalakad na may suot na kefiye, inilalagay ito sa leeg ng iba, binibigay ito
Alam mo na, parang namimigay ng libreng mug o iPhone case o kung ano mga nakukuha mo sa isang conference. Namimigay sila ng keffieh at sinasabi nilang ang keffieh na ito ay sumisimbolo ng paglaban sa anumang uri ng pang-aapi. Sasabihin ko, hindi yan ang ibig sabihin ng keffieh. Alam ko kung anong ibig sabihin ng keffieh. Hindi lang dahil mamamayan ako ng Israel at nakaligtas sa teroristang pag-atake na di sinuwerte ang iba, kundi dahil sinusubaybayan ko rin ang balita at mahilig magbasa. Nakatuon din ako sa geopolitics. Nakita ko kung paano sumisingit ang mga Islamistang kilusan sa mga espasyon ng karapatang sibil, katarungang panlipunan at karapatang pantao, tulad ng ginawa nila noon sa ibang bahagi ng mundo. Kaya 2016 ang maikling sagot, pero binigyan kita ng mahaba. Pero hayaan mong itanong ko ito sa'yo. Naramdaman mo ba na ito ay natural o sinadya talaga? Kasi ngayon, nadidiskubre natin 2016, 10 taon nang nakalipas na mayroong tuloy-tuloy, sinadyang at pinundohang kampanya mula sa mga masasamang grupo mula Qatar, China hanggang Russia para makapasok. Isa talaga itong agenda. Nung 10 taon nang nakalipas, naramdaman mo bang may nangyayari? O inisip mo lang na mga tanga lang sila, hindi nila alam ang sinasabi nila? Talagang may nangyayari sa likod nito nang tanungin kung ito ba ay natural na pangyayari o sadyang agenda talaga. Agenda talaga ito. Agenda na may malaking pondo. Ang sagot ay oo, dahil ang agenda na may sapat na pondo ng Qatar, ng Islamic Republic of Iran, ng Turkey, ng China, ng Russia, pinalabas nilang parang natural na pangyayari lang ito. Pinalabas nilang parang ito ay isang kilusan ng mga tao kung saan ang mga tao ay nag-aalsa para lumikha ng pagbabago at sunugin ang sistemang umaapi sa kanila. Nakita mo ba yon noong 2016? Oo. Anong nagbigay sa'yo ng ganong pananaw? Hindi basta-basta lilitaw ang dami ng taong ito sa kilusang masa ng may ganitong kalaking pondo. Noong ako ay mas aktibo sa loob ng LGBT na kilusan, may mga tao talagang tunay na galing sa masa na halos wala ng pera o pantustos. Pero patuloy silang lumalaban at ginagawa ang lahat dahil tama ang kanilang hangarin. At kapag may mga taong dumadating na may mga kahon ng keffieh, mga pre-printed na placard at kung ano-ano pa, halatang may nagpupondo para doon. May nagbabayad para doon. Kaya nakikikita ko yon at nakikilala ko agad. Naniniwala akong may puwesto ang lahat sa mesa, pero hindi dapat bigyan ng puwesto ang gustong manakit, manahinik, magbura, lipulin o mag-sensor ng iba. Palagi kong sinasabi yon. At nakikita ko ang mga taong gustong umupo sa mesa na laban sa karapatan ng kababaihan, pero sinasabi nilang bahagi sila ng LGBT movement. Sabi ko, paano ka magiging bahagi ng LGBTQ movement kung sinusuportahan mo ang mga Islamistang bansang Muslim na nag-aalis ng karapatan ng kababaihan, na nag-aalis ng karapatan ng LGBT? Patuloy kong binabanggit ang pagkukunyari. Sinasabi ng iba na kailangan natin ng pagkakaiba-iba at sumasang-ayon ako. Pero kung meron tayong progresibong talakayan, kung meron tayong LGBT na talakayan, ang mga dapat lang natanggapin sa ating grupo ay yung mga kumikilala na may karapatan tayong mabuhay. Hindi ba't ang dali lang sabihin nun? Hindi ba't pagpaparaya yon sa mga hindi mapagparaya? Ganyan talaga, nagtitiis sa mga hindi marunong magtiis. Nakikita natin ito ngayon, lalo na sa mga taong naimpluwensyahan ng salita kahit hindi nila talaga alam ang pinag-uusapan, pero naririnig lang nila ang parehong salita. Kaya kung may gumamit ng parehong salita ako, siguro magkasundo kami ng buong buo. Yan ang tinatawag na useful idiots. Mga taong madaling maimpluwensyahan ng mga slogan. Kapag ginamit lang ng iba ang parehong salita, naniniwala na agad. Pero ito ang hamon ko. Hindi ko na sila matatawag na ganoon. Gaano katanga dapat ang isang tao para sumunod sa mga taong sumusuporta sa mga kilusan na, kung tutuusin, ay papatay din sa kanila? Hindi ko maintindihan. Suicidal na empatiya. Suicidal na empatiya? O may masamang epekto ito sa kanila? Alam mo ba, bago ako naging aktivista ng karapatang pantao para sa lahat, una akong naging aktivista para sa mga kababayan ko.
Alam mo ba kung ano ang natutunan namin sa Hudaismo? Ve'ahavta lireacha kamocha. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kailangan mong mahalin ang iyong sarili. Dapat kong mahalin ang sarili ko dahil hindi ko kayang mahalin ang iba ng higit sa pagmamahal ko sa sarili. Tama ka dyan. Ibig kong sabihin, naku, kailangan ko bang bigkasin ang talumpati ni Hillel? Imain anili, mili, ukshi anili atsmi, maani, ve'im lo akshav, imatay. Kung hindi ko ipaglalaban ang sarili ko, sino ang gagawa nito para sa akin? Kung para lang sa sarili ko, ano ako? At kung hindi ngayon, kailan pa? Hindi ibig sabihin noon na hindi ko naaalagaan ang sarili, pamilya, mga kapwa ko, kaibigan at komunidad ko. Kailangan ko pa rin gawin yon sabay nito. Bilang isang Amerikanong Hudyo, nadismaya ako na mas binibigyan ng pansin na maraming komunidad ng mga Hudyo ang tikun olam kaysa sa iba pang tikunim o tungkulin na dapat gawin para ayusin at alagaan ang mundo. Ang napanirang empatiya ay ang pagyakap sa mga kwento na laban sa atin para lang makisama. Alam mo ba ang nangyari sa mga Hudyo noon sa Europa at mundong Arabo na nagtangkang makisama? Pinatay, ginahasa, pinaslang sila kasama ang iba pang Hudyo na nagpanatili ng kanilang pagkakakilanlan. At alam mo, Yuval, natutuwa ako nandito ka sa studio dahil nitong nakaraang linggo, may ilang bagay na talagang maari mong komentuhan. Ang Israeli na direktor ng pelikula ay matinding kritiko ng Israeli Army na nagtatanggol at tumutulong sa ating mga tao para mabuhay dito. Ano pangalan niya? Parang Lapid, Yuval. Direktor siya ng pelikula at pinalaya sa Berlin Film Festival. Ngayon, biglang lumalabas ang mga tikun olam na Hudyo, yung mga Hudyo na tutol sa Israel mula Oktubre 7 para tulungan siya kahit pagkatapos ng pinakamalalang massacre mula Holocaust. Wala na bang say-say? Kapag nagising ang mga taong ito at naisip, baka hindi dahil sa gobyerno ng Israel, baka dahil Hudyo ako. Sa anong punto ba nagigising ang mga tao, Yuval? O baka hindi na talaga sila magigising? Sa palagay ko, nagigising lang sila kapag sila na ang target ng mga tao. Pero ginawa na nila yon. Oo, siguro. Kailangan nilang patuloy na magising dahil nabulag sila ng ideolohiyang sinusubukan nilang yakapin. Ang anti-Zionism at anti-Israel ay mas karalam ng pagiging laban sa mga Hudyo. Ayokong sabihin, ang tama ka. Walang nakakaintindi nito. Walang nakakaintindi nito. At kailangan natin gamitin ang pangkaraniwang waika. Pagkaput sa mga Hudyo. Ang puot sa mga Hudyo para mas tiyak. Ang Israel ang pinakamalaking Hudyo. Si Israel ang Hudyo na sinisisi ng mga tao dahil sa pagiging masyadong mayaman, sa pagiging kakaiba, sa hindi masyadong nakikihalubilo o sa sobrang pakikihalubilo. Alam mo, parehong matagumpay lang. Lahat ng mga bagay na yan ay mga dahilan kung bakit sinisisi ang mga Hudyo sa buong kasaysayan. Sinisisi ang mga Hudyo dahil sa pagiging masyadong mahirap. Sinisisi rin sila dahil sa pagiging masyadong mayaman. Sinisisi sila dahil bahagi sila ng lipunan at sinusubukan nilang maging bahagi nito. Sinisisi rin sila dahil hiwalay sila sa lipunan. Sinisisi sila dahil masyado silang edukado at masyadong maraming alam. Sila ay sinisisi. At ngayon, si Israel ang pangunahing Hudyo na sinisisi. Kaya ito ang madalas kong sinasabi kapag may nagsasabi na hindi, ang anti-Zionism ay hindi laban sa mga Hudyo o hindi anti-Semitismo. At sinasabi ko, sige, himayin natin ito. Kung sinasasi mong ang anti-Zionism ay hindi anti-Semitismo, ibig sabihin nito ay laban ka sa bawat pambansang kilusan. Kung tutul ka sa pambansang kilusan ng Japan at para sa sinumang nakapaglakbay na sa Japan, alam nilang napakaseryoso ng mga Hapon sa kanilang nasyonalismo at sa pagpapanatili ng kanilang kultura at mga tradisyon na buong ipinagmamalaki. Kung laban ka sa kanilang nasyonalismo at laban ka rin sa nasyonalismo ng mga Hudyo, ayos lang. Kung laban ka sa mga katutubong Amerikano sa Estados Unidos na pinapanatili ang kanilang nasyonalidad at laban ka sa nasyonalismo ng mga katutubong Amerikano at laban ka rin sa nasyonalismo ng mga Hudyo, ayos lang. Ang anti-Zionismo ay hindi anti-Semitismo. Pero kung laban ka lang sa makabansang kilusan ng mga Hudyo at hindi ka naman laban sa ibang makabansang kilusan, alam mo na, mahal, ikaw ay laban sa mga Hudyo. Oo, lubos akong sang-ayon na ang Syonismo ay sariling pagpapasya ng mga Hudyo sa ating lupain. Kung naniniwala ka sa bawat, paulit-ulit mo na yan sinasabi. Kung pinapaboran mo ang sariling pagpapasya ng iba pero hindi ng mga Hudyo, may problema ka, kontra ka at galit sa mga Hudyo. Pagkatapos ng delegasyon na ito, gusto kitang tanungin. Napag-usapan namin yon pero nung nakaraang linggo ay nag-Tel Aviv Pride kami ng Biyernes.
Kasama ako sa Jerusalem last week, tapos dumating ka kasama ang delegasyon. Parang ikaw ang namuno, tama ba? Mga tao mula sa iba't ibang panig ng mundo, kabilang ang LGBTQ, mga kaalyado, at mga nagtatrabaho sa larangang iyon. Kumusta naman yon? At marami sa mga taong ito, karamihan pa nga ay unang beses na pumunta sa Israel. Sa unang pagkakataon. Ikwento mo sa akin ang karanasang ito. Ano ang nakita mo sa pamamagitan ng kanilang mga mata? Ito ay isang delegasyon na inorganisa ng Ministry of Foreign Affairs na nagbala ng mga LGBT na leader mula sa iba't ibang panig ng mundo upang magsama-sama at maranasan ang Israel. Ikinararangal kong maging bahagi ng delegasyon at nais kong linawin na hindi ako ang namuno rito. At ang maganda dito ay walang sinuman, walang nagparamdam sa amin na sila ang namumuno rito. Nandito kami na magkakasama para mag-usap, makinig sa isa't isa, makipag-usap sa isa't isa, at hindi para pagsabihan o pagsalitaan, kundi para makipag-usap ng magkasama. 4 sa 5 miyembro ng delegasyon ay hindi Hudyo at hindi pa nakapunta sa Israel. Bilang may 2 pagkamamamayan sa Estados Unidos at Israel at naging LGBT aktivista sa parehong bansa. Nakakabilib makita ang mga taong hindi pwedeng maging lantad na bakla, lesbiana, bi o trans sa kanilang mga bansa. At makita ang mga LGBT. Makita ang luha sa kanilang mata. Nagiging emosyonal ako ngayon dahil naranasan ko ang mga bagay sa pamamagitan ng kanilang mga mata nang makita nila ang 2 amang bakla kasama ang kanilang mga anak na naglalakad sa tabing dagat at isang magkasamang lesbiana na may mga anak na babae na nakausap nila. Pati na rin ang kanilang mga anak na babae at lalaki. Diyos ko, itong magkasamang lesbiana may 6 na anak. Nandun ako, nagpupul sila, mas magaling pa kaysa iba. Makita kung gaano sila naantig. Isa sa nabanggit nila, sinabi nilang nakilala nila ang mga Israeli na nagrereklamo sa iba't ibang bagay sa Israel. Tulad ng mga tao mula sa Cameroon o mga tao mula sa India o mga tao mula sa Rwanda na kasama namin sa biyahe. Sinasabi nila, bakit ang dami-daming reklamo ng mga Israeli LGBT? Sa mga bansa namin, pwede kaming makulong, itakwil ng pamilya, hindi magkaanak o hindi makita ang pride flag. At napaisip ako sa pribilehiyo na meron ako bilang mamamayan ng Estados Unidos at Israel, kung saan pwede akong maglakad kasamang asawa ko at magsulong ng advokasya sa Capitol Hill o Knesset para sa karapatan ng LGBT. At napagtanto ko rin na ang advokasya ko sa buong buhay ko ay hindi lang tungkol sa pagpuprotesta. Tungkol ito sa pakikilahok. Malaki ang inspirasyon sa akin ng LGBT movement sa Israel at ng mga tao sa buong mundo sa buong buhay ko. Ang mga tao ay aktibo upang makalahok, hindi para tratuhin naiiba, kundi para tratuhin ng pantay-pantay. Isa sa mga isyong nagbabago sa LGBT movement sa buong mundo ay ang pagtrato sa sarili na parang unicorn o kakaiba, na hindi naman talaga ang layunin nito. Hindi ganun nagsimula ang LGBT aktivismo ko. Tungkol ito sa karapatan para magawa rin namin ang ginagawa ng iba, ang proseso ng normalisasyon. At makasasama ang mga tao na hindi pa legal na natatanggap bilang normal sa sarili nilang bansa. At makasama ang mga taong unang beses pa lang nagmamartsa sa Pride na hindi pa kailanman nakakita ng Pride. Illegal ito sa kanilang mga bansa. Maganda ang karanasan ko. Sa Pride March sa Tel Aviv, naglakad ako dala ang Jewish Pride flag at bandila ng Amerika na mahalaga para sa akin. Sa bawat ilang hakbang, may lumalapit at humihinto sa akin, humahanga sa dala kong Jewish Pride flag at bandila ng Amerika. Nagpapasalamat sa presensya ko at dahil kilala nila ako mula sa trabaho ko sa US at Israel. At yung iba pang kasama ko sa delegasyon ay nagtatanong, parang, sikat ka ba? Sabi ko, hindi ako sikat. Isa lang akong aktivista para sa mga tao na layuning magbigay inspirasyon sa iba para gawin din nila ang ginagawa ko. Pero alam mo, para gawin nila ito ng mas magaling. At talagang naantig sila sa kakayahan ko na makilahok sa mga bagay na kinabibilangan ko. At napaluha sila nung paalis na sila ng bansang ito. Iniisip kung paano rin nila magagawa ang ganoon. Talagang kamangha-mangha yun. Sa tingin ko, kamangha-mangha talaga yon. Madalas nating binabaliwala ang mga bagay. Oo, ginagawa mo. Alam mo yon, parang binabaliwala lang natin ang mga bagay-bagay. Madalas nating binabaliwala na malaya tayong lipunan kung saan ang komunidad ng LGBTQ, pati na rin ako bilang isang feminista o kahit sino pa, ay pwedeng magsalita ng kahit anong gusto nila basta't hindi ka naguudyok ng karahasan o galit. Pwede mong sabihin ang gusto mo.
Kapag tiningnan mo ang mapa, nakakatuwang isipin na nabubuhay tayo sa isla ng kalayaan, napapalibutan ng mga bansang hindi malaya. Kahit yung tinatawag na normal na bansa, di ka rin talagang malaya doon. Kamangha-mangha talaga. At natutuwa ako na nagawa ito ng Ministry of Foreign Affairs na nadala nila ang mga taong ito dito sa Israel para maintindihan nila ang napakagandang mosaic ng mga tao, ng mga pagkakakilanlan na meron tayo dito. Natutuwa ako na nangyari yon. Nakilala nila kami dahil sinabi kong kalahok din ako tulad ng iba. Nakipagkita kami sa mga Hudyo ng Israel, Arabo, Muslim, Kristiyano, Druze, Bahay, mga taong lubos na secular at mga ateista. Nakipagkita pa kami sa mga totoong tumututol sa pamahalaan. Oo, talagang kawili-wili iyon. Kahit sumang-ayon man ako o hindi sa kanila, Hindi yan ang punto, hindi yan ang issue, hindi tayo nagka-cancel. hindi tayo nagka-cancel. Pinaninindigan ng bansang ito at ng Israel ang kalayaan sa pagsasalita at demokrasya. Talagang espesyal yon. Sa totoo lang, kapag may nagrereklamo tungkol sa gobyerno, iniisip ng aming delegasyon, ano bang inirereklamo nila? Sino ang gumagastos sa mga pride flags sa kalsada? Ang gobyerno at City Council ang nagbabayad para sa mga LGBT at trans na organisasyon at kanilang mga gusali. Alam mo ba yon? Kahit sa Estados Unidos, karamihan sa mga LGBT na organisasyon na kinasasangkutan ko sa loob ng mahigit 20 taon ay umaasa sa pribadong pondo at mga donasyon para umunlad. Sa Israel, bawat organisasyon ay umaasa sa gobyerno, umaasa sa pondo ng mga nagbabayad ng buwis. Dahil naniniwala silang basta nagbabayad tayo ng buwis, sumasali sa hukbong sandatahan at bahagi ng lipunan. Dapat makuha rin namin ang parehong pondo na natatanggap ng iba. Hindi ibig sabihin na sapat na ang pondo nila dahil karamihan sa mga organisasyon ay kailangan pa ng mas maraming pondo. Pero ilusyon lang yun. Kahit na ito ay tungkol sa infrastruktura, ang gusali, ibig kong sabihin sa City Hall sa Jerusalem, ganoon din ang ginagawa namin noon. At syempre, mas higit pa sa Tel Aviv. Kaya Yuval, anong plano mo ngayon? Napunta ka na sa iba't ibang lugar, nasa social media, may maganda kang advokasya, tagapagsalita ka, at naglalakbay sa buong mundo. Isa kang filmmaker at mamamahayag. Saan mo nakikita ang next na yugto ng karera, aktivismo, at iba pa? Patuloy na kinakausap ako ng mga tao tungkol sa buhay ko sa politika na talagang interesante. Ako, palagi kong pinagsasabay at binabalanse ang karera at mga pagsisikap sa larangan ng aliwan, media at advokasya. Oo, nagkaroon ako ng magagandang karanasan bilang aktor at filmmaker. Nanalo ng parangal at lumabas sa mga palabas sa telebisyon na hanggang ngayon napapanood pa rin. Kahanga-hanga ang pagiging news commentator ko sa Fox, Newsmax, News Nation, JNS at iba pang internasyonal na news outlet, pati na ang paglalatala ng aking mga artikulo. Lahat talaga ay nahubog ng aking sosyo-politikal na advokasya. Pinalaki ako bilang isang Hudyo, kaya naunawaan kong responsibilidad kong kumilos para sa aking mga kababayan. Lumaki akong Amerikano at Israeli, kaya alam kong responsibilidad kong tumulong sa aking mga kababayan. Palagi kong ginagamit ang aking mga plataporma para isulong ang mahahalagang sosyo-politikal na inisyatiba, hindi lang para sa akin, kundi para rin sa aking dalawang bansa. At iyon ang nagtulak sa aking trabaho sa media at politika ng higit pa kaysa dati. Namimiss ko ba ang buhay ko sa entertainment? Oo, talagang namimiss ko. Mas malaki nga ang epekto ko sa politika at media, lalo na ngayong nasa gitna tayo ng digmaan. Tayo ay nasa digmaan sa maraming larangan. Hindi lang sa 7 kinakaharap ng Israel na patuloy pang nadaragdagan, kundi ito rin ay pandaigdigang laban para sa sibilisasyon. Naantig ako at ikinararangal kong magamit ang kakayahang ito at maimbitahang magsalita sa iba't ibang panig ng mundo para hikayatin ang iba na maging mas aktibo sa advokasya. Hindi ako pumupunta at nagsasabing, narito ako bilang isang eksperto. Wala pa nga akong Q&A pagkatapos. Tinawag ko itong community talkback sessions para marinig ang boses ng komunidad at magkaisa tayo sa pagtutulungan. Isa rin akong ordinaryong tao mula sa masa, tulad ng ating mga rabbi na hindi naman mas banal o mas malapit kay Hashem kaysa sa atin. Sila ang ating mga guro. Pero alam mo ba kung anong ginagawa natin sa ating mga guro? Tinatanong natin sila. Oo. Iyan ang buod ng pag-iisip at komentaryo ng mga Hudyo. Anong susunod para sa akin? Maraming bagay ang umuunlad para sa akin sa kapanapanabik na paraan sa media at politika.
Marami pa akong maibabahagi sa lalong madaling panahon. Pero alam mo, meron akong bagong podcast, Common Ground, na talagang nakakatuwa. Ang galing. Nagpapayo ako sa ilang mahahalagang organisasyong pampulitika sa Estados Unidos at titingnan natin ang magiging direksyon nito. Hindi na kami makapaghintay na makita ang susunod mong gagawin, Yuval. Dahil tulad ng sinabi namin, kakaunti lang ang may malinaw at epektibong boses na kayang harapin ang mahihirap na usapin. Palagay ko, problema natin ngayon ay nagsasalita lang tayo sa sarili nating mundo at magkakahiwalay ang lahat. Pero naglalakas loob kang pumasok sa mundo ng ibang tao at hamunin sila at gawing hindi sila komportable. Pero bahagi talaga yan ng lahat ng ito, hindi ba? Alam mo kasi, naiintindihan mo to dahil yan mismo ang ginagawa mo. Talagang gusto mo ang hamon. Hindi ko na mabilang kung ilang taon na tayong magkakilala, pero sa isang iglap, nakita at nakilala kita. Mas malalim ang paghinga ko kapag kasama kita dahil yakap mo ang hamon. Totoo yan. At sa bawat hamon, may pagbabago. Kung hindi kayang mahamon ang isang tao, paano mapapatibay ang kanilang opinyon? Tama. Tayo, ikaw at ako, ay nagsasagawa ng advokasya at aktivismo na nakabatay sa mga pagpapahalaga, hindi sa ideolohiya. Tungkol ito sa mga pagpapahalaga. Ano mga pagpapahalagang mahalaga, hindi lang para sa atin, kundi para rin sa iba? Iyan ang isang bagay na napakahalaga na meron tayo. At alam mo, tungkol sa hamon, ako ay mahilig sa adventure sports. Hindi ako mahilig manood ng mga team sports kung saan, alam mo na, hinahabol ng mga tao ang bola at sinusundan ng isa't isa sa isang maliit na lugar. Mahilig ako sa skiing. Sa taglamig, paborito kong panahon. Ang taginit, ayoko talaga. Pasensya na sa inyong lahat. Mahilig ka pala sa adventure. Gustong-gusto ko yon. Kaya ano ang ginagawa ko? Halimbawa, kapag nag-ski ako, umaakyat ako sa pinakamataas at pinaka-challenging na bahagi ng bundok at sumusuong sa pagbaba. Kailangan kong yumuko ng pasulong hanggat kaya ko para makausad. At kapag nakakakita ako ng bato o puno o bangin, hindi ko iniisip na may bato, may puno, may bangin. Iniisip ko, ito ang daan pasulong. Ito ang daan pasulong. Ito ang daan pasulong. Ang pagharap sa hamon at pag-usad. Ang aking pilosopiya sa sports ay kaakibat ng pilosopiya ko sa buhay. Hindi dapat ako pahintuin ng mga hamon habang patuloy akong sumusulong. At iyan ang nais kong gawin ng mas maraming Hudyo sa buong mundo, mas maraming Zionista sa buong mundo, at mas marami pa sa tahimik na nakararami sa buong mundo. Umiiral ang mga hamon. Ang buhay ay hindi puro unicorn at bahagare, at hindi lahat ay madali. May mga hamon ng buhay. Kilalanin mo yon. Pagsubok. Kapag nalagpasan o napagtagumpayan mo ang pagsubok, makakausad ka. Yan ang kailangan natin at inaasahan kong maipukaw sa mas maraming tao. Amen. Ang ganda ng talinghaga mo. Naisip ko agad na nag-ski ka pababa ng bundok, nilalampasan ng mga puno. Yuval, salamat sa pagpunta at sa iyong liderato. Salamat din sa malinaw mong tinig. Baka balang araw dito ka na manirahan. Gusto ko yun. Paalam.